mga sakop nga mibiya na kuno nga rin ako unya misimba na kuno pagbalik sa mga santos nga mga ribultog larawan kay nimbalik na kuno nila. So ang tinuod ni igsoon ingon ini mo na makaingon gyud nga kining mga pare mga limbungan gyud no sa mga tao kay ilag yung patuhuon ang mga tao sa ilang mga limbong ug bakak ba. So dinhin ako napamatud-an kung unsa kalimbungan kining mga pare. Sabi niya ay nag-create lang tayo ng storya, hindi po totoo yun. Magpakita ka, kapatid na Pastor Archie, this coming January 29 dahil ibibigay natin ang katotohanan sa iyo. Doon ako'y nakita sa post sa usa ka pari sa Romano Katoliko nga si Reverend Darwin Gitgano. Namuot ko tungod kay ilang gitudluan o bakak o glimbong ang ilang mga youth nga iyang ibutang sa iyang post o niya iya pa yung gi-interview no. Kaduha naman to niya nga post katong gi-interview. Matod pa sa unan niya nga post nga atong nagpa-picture na ko igsoon nga ako kunong mga sakop nga mibiya na kuno nga rin ako unya misimba na kuno pagbalik sa mga santos nga mga ribultog larawan kay nimbalik na kuno nila. So ang tinuod ni igsoon ingon ini mo na makaingon gyud nga kining mga pare mga limbungan gyud no sa mga tao kay ilag yung patuhuon ang mga tao sa ilang mga limbong ug bakak ba. So dinhin ako napamatud-an kung unsa kalimbungan kining mga pare. Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Hindi ko alam kung na-live na ba tayo. So live na tayo mga kapatid. At kumusta po? Nakatanggap po tayo ng mga mensahe ngayong gabing ito. Si Pastor Archie ay naghahamon sa atin. So pakinggan natin si Pastor Archie naghamon sa atin ng debate no? Dahil may mga kasamahan nila na bumalik sa simbahan. No? Pakinggan natin yung hamon sa ating kapatid. At ito ang itatopic natin sa ngayon, no? Para mabigyan naman ng paglilinaw ang kagustuhan ng ating kapatid na si Pastor Archie, no? Tingnan natin. So, kumusta na kayo? Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat mga kapatid. Okay. Saan na ito? Okay. Search muna natin si Pastor Archie. No. I need this. Dahil may live siya mga 6 hours ago. At ating tatalakayin yung hamon niya, akong tubag sa post ni Reverend Darwin Gitgano sa iyang papinaw natin may iso lang. Darwin Gitgano, namuot ko tungod kay ilang gitudluan o bakak o glimbong ang ilang mga youth nga iyang ibutang sa iyang post o niya iya pa yung gi-interview no. Kaduha naman to niya nga post katong gi-interview. Matod pa sa unan niya nga post nga atong nagpa-picture na ko igsoon nga ako kunong mga sakop nga mibiya na kuno nga rin ako unya misimba na kuno pagbalik sa mga santos nga mga ribultog larawan kay nimbalik na kuno nila. So ang tinuod ni igsoon ingon ini mo na makaingon gyud nga kining mga pare mga limbungan gyud no sa mga tao
kailag yung patuhuon ang mga tao sa ilang mga limbong o bakak ba. So dinhin ako Excuse napamatud-an mo na, mga kung kapatid, unsa kalimbungan kining mga pari. Katong Excuse me muna mga kapatid dahil hindi marinig. Iparinig ko lang ha, yung kapatid natin na naghamon sa atin at willing naman tayo na harap sa kanya at meron naman tayong market preaching this coming January 29 at sasagutin natin siya doon sa kaniyang mga sinasabi dito sa live niya. Pakinggan ninyo mga kapatid ha, yung igsuon kay ilang gilog-ilog adto ni Ricardo Libot ug katong napoy batan-on mga duha ka buok nga samukan sila kayo. Adlok man gud sila nga makuan ang ilang mga membro, so apektado sila kayo ni adtong panahon na. sabi niya, natatakot daw tayo na makuhaan ng mga membro. At dahil dito, tayo daw ay nagsinungaling. Okay. Huwag kayong mag-alala dahil sasagutin natin ito actual, no? Sa January 29 kapag nandun ka, kapatid. Okay. Tuod igsuon, daghan ng mga tao nga nablihan ang ilang mga salabutan o nakakita na gyud sa kamaturan. Although Sabi ni Pastor Archie na wala lang mitapon sa marami na daw na nabuksan yung isipan at na-converted na sa kanila. Tayo daw ay takot na makuhaan ng mga membro. Yan po ang kanyang sinasabi. ako nga pundok ang uban tungod kay naamang ko sa layo pero atuas sa uban nga mga pastor, no, unya kami nga mga ebangelista igo lang gyud mi musabwag sa pulong sa Ginoo niya. Makaturok na to siya gamay ang mualima niya na mao na ang mga pastor mo na nga kami maghago may para sa bulaton sa Ginoo na igawali gayud ang maayong balita nga mao si Kristo Hesus. So, sinabi niya, sila daw na mga evangelista, ang kanilang tahas, ang kanilang misyon ay to evangelize the people. At yung mga pastor na ang bahala sa bunga sa kanilang pagsisiwalat sa maayong balita. At si Kristo talaga yung isiwalat nila. So, katong gi-interview ni Reverend Darwin Gitgano nga matud pa sa sakop kuno namo ni Prophet Mascardo kay nagkunibes me tinuod man na do natay relasyon. So, inamin niya na totoo na connive daw sila, nag-combine daw sila, na nag-unite force daw sila, no? Inaamin niya ngayon, no? At ngayon lang ako nakikinig sa kanyang sa evangelization niya at sa kanyang sagot. Ngayon lang ako. At mabuti na atin itong pagbigyang pansin mga kapatid, at mahal na kapatid. Or pakigdait no sa Cornerstone Church mga kaigsunan. Unya gidaot pod niya ang Cornerstone Church kay matud pagikan ko to sa atong mga batan-on so sa Cornerstone Church pero dili ko to Cornerstone Church igsuon. Ila ra gud tong mga yut ila lang gi gaman-gaman og senaryo ba mo nang pinagawa lang natin ng senaryo mga kapatid. Okay, well and good. Sasagutin natin yan. Hindi ngayon dahil malalaman niya yung sagot. No? Maka-prepare na ito sa other question naman kapag sasagutin natin. Pero ang totoo mga kapatid, yung sinasabi natin ay hindi yun, sabi niya ay nag-create lang tayo ng storya. Hindi po totoo yun. Okay. Kita bitaw sa mga batan-on nga makak nga maluoy ta kay gagamit sila og mga So, ang mga batanon daw ay nagsisinungaling. Magpakita ka, kapatid na Pastor Archie, this coming January 29. Dahil ibibigay natin ang katotohanan sa iyo. Sabi niya, ako'y tubag sa post ni Reverend Darwin, may tungod sa iya post. Timbang-timbang kinsay nagsulti sa kamatuoran. Okay? Huwag kang mag-alala, maghihintay ako sa iyo this coming January 29. Monday po yan sa hapon.
nandun tayo dahil monthly po yung market preaching natin. Kasama po ako at kasama din natin ng mga buong FERSA sa Catholic Faith Defenders po. At excited po ako na sisipot ka, Brother Archie Anides. Dahil sinabi mo na gumagawa lang tayo ng kwento at nagsisinungaling. So, hindi ko naman kilala yung mga batang iyon. Pero lumapit sa atin after sa toko na konektado po sila sa inyo at sa Cornerstone Church po. Cornerstone Believers Church. Okay? Patuloy tayo sa kanyang sinabi. Pero yung mga proof ko, hindi ko muna sasabihin ngayon na maghihintay ako sa iyo, Pastor Archie. Kung sisipot ka this coming January 29 po. At dalhin niyo po yung propeta ninyo. Dalhin niyo po. Para mag-enjoy tayo. Hindi po magsigawan tayo doon. Let us express our sentiments with a humble heart. No? Dahil itong kapatid natin ay laging sumisigaw, parang bingi yung kanyang ini-evangelize. Okay, pakinggan natin muna. Sa ilang bakak, siguro kani si Reverend Darwin Gitgano, ganahan din kay ni siya nako nga matapik ko sa iyang social media, no? Kay musamot og kadaghan ang iyang mga sabi niya, yan ang gusto ni Reverend Darwin na matapik daw siya sa social media para marami daw ang mag-view. Hindi pa tayo nagkakilala mga kapatid. Marami nang sumusunod sa atin dahil maraming na-enlighten, na-inspire. Hindi dahil sa ngayon lang ako nagkomentaryo sa iyo at itong mga batang ito ay lumapit sa atin at nagsasabi na konektado ito sa inyo. No? At konektado din ito sa tinatawag na Cornerstone Believers Church. At hindi naman tayo nagawa ng kwento mga kapatid. Bakit ba tayo gagawa ng kwento? Bakit naman ako magsisinungaling? At first place, hindi ko naman kilala itong mga batang ito. Patapos sa toko, sa Tubigon, Bohol, lumapit sila sa akin at ini-introduce ang kanilang sarili na konektado sila sa iyo. At konektado din sila sa Cornerstone Believers Church. At yan ang totoo. Hindi naman ako nagsasabi na sino ba itong membro ni Archie na yon sa toko sa Tubigon. Hindi naman ako nagsasabi at tumatawag ko yung pansin sa mga nagsibalikan para matakol kita. Natakol kita dahil ito ang sinasabi ng mga bata. Konektado sila sa inyo. At meron ako mga proof niyan. Ipakita ko sa inyo sa susunod na mga araw dahil yung tatay ay nabahala na talaga. Dahil yung mga anak nila nag-question na sa pananampalataya nating Katoliko. At lagi nang sumusunod kay Pastor Archie at Propeta Mascardo. Yan ang katotohanan. Meron tayong proof po na magpakita ka lang this coming January 29 ha. Excited po ako sa hamon mo. Or mga kuan kay siyempre mukita man san sila sa nga nga pagig soon mo na usahay katawatan ni Darwin Gitgano igsoon kay gani dapat siya. Sabi niya sa pamagitan niyan ay kumikita daw tayo, no? At the first place, hindi naman namin allow na merong maglagay ng advertise sa ating live at dahil doon ay may matanggap tayo galing sa Facebook po yan, no? Hindi naman natin intention yan, pero it is a blessing from God. Dahil hindi naman tayo nagla-live dito for the sake of money. At sinasagot lang natin. Nung una, sinasagot natin yung si Bishop Kubo sa Davao. Sinasagot natin si Eli Soriano. At doon na tayo na-bless. No? Secondary lang po ang financial blessing po. At hindi naman yun pakay natin. Sinasagot lang natin siya dahil sabi niya nagsisinungaling ng tao. At kita naman ninyo, galing po yun sa mga bata. Wala namang scripted. Yung pag-interview ko sa kanila, live talaga yon.
Walang instant interview yon dahil after sa toko, pinapunta ko sila sa very firm sila na connected sila sa inyo. Connected sila sa Cornerstone Believers Church. At nakita ko naman na very close ka sa kanila. At mismo sa live mo ngayon, inaamin mo, nag-combine talaga kayo, no? Unifying force ang ginagamit ninyo. Nag-unify kayo. Nakadibati na lagi ko no? Diha sa iyang social media, sa iyang pong mga kauban po ng mga fake defender, ang kamaturan igsoon is wala pagita nakapag-debate ni Darwin Gitgano. So, hindi pa talaga. Sino ba nagsasabi nagdebate tayo? Wala naman kung sinasabi na nagdebate tayo. No? So, yung debate ay may topic talaga. Di ba? Alam ko naman yung may topic yung debate. Dialogo lang po yun. No? Or exchange of ideas. No? Kung merong mga vlogger na naglagay ng term debate, hindi po ako naglagay nun. Yung mga vloggers po. Okay? Patuloy tayo. Hindi pa tayo nagdidebate talaga. Exchange of ideas lang po. Tanungan lang po yun. Dialogue lang po yun. Wala kayong narinig na kami si Pastor Archie at ako ay nagka-debate. Na hindi po galing yan sa akin. Siguro yung mga thumbnail sa mga vloggers, ginagamit nila ang term debate. Pero totoo, hindi yan galing sa aking bibig. Kundi sa ibang mga vloggers po yan, versus, no? Pero dialogue lang po. Ilang salitdan, no? Kini pa si Brother Kaloy Boy Gasalipod, kini si Paul Lima, GC Bisira, o tinaktakpan daw ako kay Brother Kaloy, Brother GC Bisira, sila si Brother Bro Mars, at ibang CFD. Hindi naman ako tinatakpan, no? At sumasagot lang sila, no? Sa mga pinahayag mo. Yan po ang dapat natin, no? Hindi natin tinatakpan, no? Sinasagot lang namin yung mga komento mo, kapatid. At yan po ang ating karapatan. Karapatan mo din na sasagot sa mga komento ng ating mga maraming sindi. Sa lima na sila kabuka kung na-encounter ilang mga haligi-haligi sa fake defender ba niya. Dili nila ipatubang si Darwin kay madlok maging sila igsoon nga ang mga pare unang-una, hindi daw gusto ni Brother Kaloy, hindi daw gusto ng ibang mga CFT na maka face-to-face kami. Naka face-to-face naman kami. Through dialogue. Hindi totoo ito. Siya ang gumagawa ng kwento, mga kapatid. No? Kita ninyo yung isda, mahuhuli lang talaga sa kanyang bibig. Ano? Yung isda ay mahuhuli lang talaga sa kanyang bibig. Patuloy. Sinasagot lang natin ito, mahal nga kapatid, with a humble heart, punto per punto, logically, and punto per punto. Lawan juga. Kung ikaw, pare ka, magdipinsa ka, niyan ng mga santos, ng mga bato, ng mga Sabi niya, mapahiya lang daw ako kapag haharap sa kanya. Baka hindi niya, nakalimutan niya na hinaharap ko nga yung solid na mga Christian denomination dito sa buong Pilipinas. Yung National Debater sa Iglesia ni Cristo. Batang-bata pa ako noon. Ngayon, na matured na ako. Kung sa bata pa ako, full ang confidence natin. Lalo-lalo na ngayon. No? Trifle po, kapatid. Hindi tayo natatakot at hindi man tayo umaayaw. No? Just imagine mag-ahamon ng debate right after. Just imagine, hindi ganun, kapatid. Turuan kita, ha? Hindi ganun. Meron pa yung pre-debate conference, kapatid. Hindi yan instant na, sige, Father, patunayan mo. May pre-debate conference pa yan. May mga rules pa yan na pag-uusapan natin. So, i-review mo yung preparation before the debate, kapatid. Hindi basta-basta yan. Hahanap pa tayo ng moderator na hindi bias, no? Hindi katoliko, hindi din membro mo. Para fair. At ipa-introduce natin yung mga rules sa pag-usapan yan sa pre-debate conference po. At pag-usapan din natin ng mga rules, ang limitation sa
oras, 15 minutes ang affirmative stand, no? 15 minutes din ang negative stand, may cross-examination, ganoon. Pag-usapan natin anong klaseng debate ang gagamitin natin. Hindi agad-agad. Reverend Father Darwin Gitgano, hahamunin kita ng debate ngayon. So, hindi maganda yan, no? Kapatid, mag-aral tayo. Dagdagan mo yung panahon sa pag-review about sa preparation bago ang debate, kapatid. No? At dahil doon, sabi ko, magtanong ka na lang. Dahil kung gusto mo makidebate, usapan natin. Pag-usapan natin ang paksa, unang-una. Hindi base sa ating pagka-agresibo. Hindi maganda po yan. Very emotional tayo. Mataas yung, kita nyo naman sa mga live natin, mataas yung kanyang, grabe yung pagsigaw niya. Katulad lang sila ni Pastor Willie. Dahil, high emotion, low intelligence po yan. Yan po ang payo ko sa iyo, kapatid na Pastor Archie. Okay? So, sa kahoy, akong pamatud-an nga inyong giilad o gipangwarta ang mga tao, muna nga dili sila kaharong ni ana igsuon. So, sa mga tao, wala pa gyud may naka-debate sukad ni Reverend Darwin. Yung Ribulto talaga yung paborito niya. So, kung lubos mong unawain, nasagot na natin yan. So, ito ang topic na gusto ko na i-prove mo. Yung soldier of Christ mo. Ito hindi yan debatable eh. Inaamin mo na may imahin din sa Old Testament. Hindi na yan debatable. Dahil ang bayan ng Diyos may sacred images talaga. Exodus chapter 25, 18-22. Ezekiel 41, 17-21. Now, ang templo ng Diyos ay may sacred images talaga. Amen? So, gusto ko, kung gusto mo na magandang paksa, ito, patunayan mo na ang soldier of Christ ay founded of Jesus Christ. Yan, maganda yan na topic. Dahil, para bang ang topic mo lang na dalalaman, Pastor Archie, more on sacred images. Patunayan mo muna na tunay yung simbahan mo. Tunay yung iglesia na inaaniban mo. Dahil kapag mapatunayan mo yan, Pastor Archie, ngayong, right after sa debate natin, basta mapatunayan mo, no? Hihiwalay ako sa simbahang Katoliko. Yan po ang challenge ko sa iyo, kapatid, ha? Okay. Yung Ribultology mo na subject, matagal na nating sinasagot yan. Okay? So, ibang topic naman. Okay? Patunayan mo na ang iglesia na tinatawag Soldier of Christ ay may connection panahon sa mga apostol, may direct connection, apostolic succession. Yan ang magandang topic. Hihintay ako sa iyo, ha? Kapatid na Pastor Archie Anides. Mahadlok siya. Kung tinuod ka nga, pare, alagad ka sa Ginoo, dinhi sa Kuanigson. Ako, likay naman kita ng mga dibit-dibit, no? Ng mga kaya wagi hinungdan, wagi kaput. Sabi niya, naglikay daw siya. No? Ang Tagalog lang likay. No? Hindi na siya gusto na makidebate daw. No, hindi niya gusto. Pero ngayon, naghahamon, no? Naghahamon ng diskusyon, no? Ano ba talaga, kapatid na Pastor Archie? No, gusto mo talaga o hindi mo gusto? No, sabi niya, hindi na ako gusto na haharap sa inyo dahil binulungan ako ng Espiritu Santo na wag na ka nang makikipagdebate. Pero ngayon, naghahamon, no? So, sino ba? Ngayon, kaya ang sinusunod niya, yung Espiritu Santo, ngayon ay naghahamon na siya. May dalawa lang Espiritu. Pero dalawa lang Espiritu. Sino kaya yung bumubulong sa kapatid natin? Dalawa yung uri ng Espiritu, Espiritu Tunto at Espiritu Santo. Reverend Darwin ang akong ikatubang. Akong ipamatuod, no? Pinaagi, pinasikad sa Biblia nga giilad sa mga pari ang mga tao ni anang mga santos o mga ribulto o wala gina siya'y hinungdan.
ilad na siya sa mga tao sumala sa Biblia. Ako nang pamatud-an. Dili din sila musukol ana nga tima mga kaigsunan. Unang-una, kapatid, pwede kapatid na mag-usap muna tayo sa paksa. Okay? And then mag-usap tayo kailan yung pre-debate conference natin. Sino yung moderator natin? Kapag hindi natin masagawa yung pre-debate conference, walang debatin mangyayari. Parang meron tayong leveling, no? Yung rules natin. Dahil hindi order yung dialogue natin kapag walang moderator, walang rules. Tayo talaga ang gagawa sa rules dahil tayo ang magdiskusyon, di ba? Hindi yun instant, kapatid. Dapat may time talaga. Pwede sa sunod, February. No? Yung hinahamon mo, tatanggapin ko. No? This coming February po. At mag-usap tayo ng paksa talaga sino yung moderator natin. Nahanap tayo ng wastong moderator na may alam talaga sa mga rules na dapat natin na maging order yung diskusyon natin, kapatid na Archie. Yung hamon mo, tatanggapin ko, but we need to have pre-debate conference first. Okay? At magpirmahan tayo ng paksa, and then yung moderator ang isisipot ay may penalty, no, para maging maayos yung diskusyon natin. Dahil formal yan formal, hindi yan informal. Hindi katulad mo na sisiputlan at maghahamon and then right after, hindi maganda yon. Maghanap tayo ng magandang venue at ipopost natin yan para maka-invite tayo ng maraming mga tao. Okay? Huwag ka mag-alala, kapatid. Ibibigay ko sa iyo yung gusto mo. Maulawan lang yun sila atubangan sa mga tao. Labi na sa tubangan sa Ginoo. Gani ang mga tao matod pa nila. Mapahiya daw tayo sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Well and good. Magsasalita lang kami sa katotohanan, official statement ng simbahan at sa banal na kasulatan, Pastor Archie. Okay? Dili kuno nila ipatubang si Darwin Gitgano kay mubo kuno ko og paminsar or pangutok. Mo ilang alibay or depensa igsoon ba. Kay gani dahil nakita nila pasigaw-sigaw kay ang tunay na alagad sa Ginoo, sa Panginoon ay kalmado naman, no? Pero nakita nila sa iyo ay parang hindi mo pinakita ang tunay na ugali sa tunay na disipulo ni Kristo. May disipulo ba ni Kristo na sumisigaw diyan na parang wala ng magandang ugali na pinakita sa nagbabasa tayo ng Biblia pero agresibo tayo. Wala nang mudo yung mga salita natin. So relax lang tayo, di ba? Yan ang dahilan na evaluate din ng Brother Kaloy na hindi tayo ka-level. Kung relax ka lang, kalma ka lang, maganda yan. Pero kahit ganyan ka, kapatid, huwag ka mag-alala. No, tatawagin ko si Brother Kaloy at mag-usap tayo sa paksa. Okay? It should be formal discussion, mga kapatid. At hahanap tayo ng moderator. At magplano talaga tayo. Mag-usap tayo sa specific date, specific time para mag-enjoy naman tayo. Okay? Okay? So, may kumakain dito sa gilid ko si Buknay. Ilang i-question, ganong dili kuno ko mutawag og pader sa mga pare or ni Gitgano, ganong mutawag mo kong pader nga nagbasa man kong Biblia. Sumala sa Mateo 23:9, nagingon ang pulong sa Ginoo. Og dili kamo magtawag bisan kinsang tawo nga amahan ninyo sa ibabaw sa yuta, kay usa lamang ang inyong amahan ang atua sa langit. So sikinsa man ka nga ako kang tawagon og pader nga matod pa sa Biblia, dili galit ta magpatawag og amahan dinhi sa yuta kay usara ang atong amahan mo. Kita ninyo, kapatid, may nagtanong daw sa kanya, bakit hindi ka tatawag ni Father Darwin na Father?
Dahil nandyan yan sa Biblia eh. Mateo 23:9 na huwag kang tatawag ng ama dito sa mundo dahil isa lang yung ama mo. No? And then, makabiolate na daw tayo dyan. Hindi naman yan literal. Kung i-contextualize mo yon, maraming mga Pariseo at Saduseo na they are acting like a God. No? Acting like God. So, kung i-consider mo sila na ang Diyos, no? Dahil yung mga teaching ni Christ sa Diyos ay pinalitan na nila. Mas tinuturo pa nila yung aral ng tao kaysa aral ng Diyos. Parang humihigit na sila sa Diyos. Yan po ang konteksto niyan eh. Hindi maganda, nagbasa lang tayo ng isang talata at marami na tayong daldal. So, paano maging out of context? Hindi tayo out of context. Sa konteksto, basahin natin yung whole context, ang whole chapter po. Dahil sa mga talatang iyan, parang tinuturo na. Mateo chapter 23 yan. I-atras mo sa 15:9. Tinuturo nila yung aral ng tao mas mahigit pa sa sugo ng Diyos. Yan po. Parang naging Diyos na sila. Parang equivalent na sila sa Diyos Ama. Isa lang yung Ama ninyo. Siya ang dapat nyong sundin, siya ang dapat nyong yung sugo niya ang dapat nyong ipangaral, hindi yung sugo ng kaninunuan natin. Okay? Yan po ang konteksto niyan. Kung literal yung pag-unawa natin sa talatang iyan, Pastor Archie, ano bang tawag sa mga anak mo sa'yo? Dahil bawal ang magtawag ng ama dito sa lupa. Ano bang tawag sa anak mo sa'yo? Engineer? Attorney? Judge? Hindi. Tatay? Father? Nakabayulit ba tayo niyan? Ang tawag ko sa papa ko ay father. Ang tawag ko sa ninong ko ay father din. Yung ninong natin sa sa bautismo, sa bunyag, sa bautismo. Di ba? So, yan, Pastor Archie. No? Huwag mong basahin literal. Magbasa tayo ng Biblia, it should be contextualized. Basahin natin ang buo. Okay? Hindi lang tayo magbasa ng isang talata at then literal ng literal yung pag-intindi natin. Sabi ni Apostol San Pablo, yung litra ay makamatay. Pero yung espiritu ay nagbigay buhay. Meaning to say, the enlightenment from God. Hindi yung litra por litra lang. Dahil makapatay po yan. No? At dahil dyan, hindi na kayo nagtawag ng ama sa mga pari. Si Apostol San Pablo, sabi niya, you call me Father because I am preaching the gospel. You call me Father. I have a lot of sons. I have a lot of children because I am your Father because of the gospel. So, dahil dyan, ang mga pare, they are proclaiming the gospel. Therefore, the same with St. Paul, they become also the Father. Amen? Sa una, kaniadto, sa wapa ko'y alamag sa pulong sa Ginoo, kita kong pare, muamin jugo, halos ang akong pagtanaw nila, akong pagtanaw nila is habugayo. Pero sa dihang nabasahan ako ang Biblia, diha sa Mateo 23, nga kini day sila, kini mga pare, no, nag-ingon diha sa 13, Mateo 23, apan alaot kamo nga mga iskriba, kama, o mga parisiyo, no, kay mga pare, no, mga salingkapaw, kay ginalukban ninyo ang gingharian sa langit, sa tubangan sa mga... So, kita ninyo mga kapatid, na woe to you, no, Sadducees and Pharisees, mga pari po yan. Pero hindi po yan referado sa mga paring Katoliko. It is Jewish religion, no? Mga Hudyong pari po yan. So, kita nyo, hindi talaga wasto yung conclusion. Wasto yung binamasa, pero yung conclusion ay questionable. Dahil wala pang ang unang mga pari sa simbahan ni Kristo, yung mga apostol.
So he is referring to the priest of Jewish religion, not to Christianity. No, not to the priest. The first priest is Jesus Christ, the head, the 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 high priest. Jesus is the high priest. Hebrew chapter 3 verse 7, verse 1, di ba? So yung mga apostol, mga pari din. Mababasa niyan sa Revelation chapter 1 verse 5. We are the kingdom of priests. No? We are. So yung mga apostol ay mga pari din. So delikado na po itong kapatid natin dahil wala na silang pari. Pero yung mga apostol, sabi ni apostol, babasahin natin nga dito sa basahin muna natin itong sinasabi ni dito sa Revelation chapter, totoo ba na walang pari sa tingnan natin 1 verse 5. Sabi dito, ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihang magpakailanman. Yung binabasa niya, itong talatang ito, sundan natin ha. So kayo na mag-decide mga kapatid ha, sa ating mahal na kapatid na nagbabasa ng Biblia. So, malayo yung konklusyon. Basahin natin dito sa 13 po. Ito nakasulat mga kapatid. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw mapabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan, mga Sadducees, at mga Pariseo, mga pari po ito ng mga Hudyo. Kayong mga mapagkunwari, dinadaya ninyo ang mga byuda para makuha ang kanilang mga ari-arian. Tingnan nyo, it is all about injustices. Meron ng pari na kumukuha ng mga ari-arian. Wala. So kita ninyo mga kapatid, totoo yung binabasa, pero yung conclusion ay malayong malayo. Dahil it refers to the priest of Jewish religion po. Hindi po sa priest of Christian religion. At nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan. So hindi po sinasabi dito yung mga pari sa mga Kristyanismo, sa religious Christian religion po. So kita ninyo, yan po ang out of context mga kapatid, na magbabasa lang ng mga talata, wala silang historical context. Sa pag-aral natin ng Biblia mga kapatid, dapat mag-study tayo sa history sa salita ng Diyos. Dahil may historical background yan eh. Kapag wala kang historical background, ang sasabihin mo, yung nasa isipan mo. Hindi mo may contextual contextual criticism, may textual criticism sa pag-study sa banal na kasulatan. Yung contextual criticism, pag-aralan natin yung kultura. Yung textual criticism, pag-aralan natin tama ba itong translation, textual criticism. Pero itong kapatid natin, wala. May historical criticism pa. So, broad yung paraan sa pag-aaral natin sa banal na kasulatan. Hindi katulad nila na magbabasa lang at marami ng comment. So, wala ng historical context, wala ng proof texting lang talaga. Ano ba yung proof texting? Nagbabasa lang ng talata, and then ano yung naintindihan nila ngayon, ano yung kultura nila ngayon, ano yung
naunawaan nila ngayon ay maghahanap sila ng talata na naayon sa kanilang prinsipyo, naayon sa kanilang sariling unawa po. At yan po ang kakulangan, mga kapatid. Hindi po maganda yan, mga kapatid. Dahil out of context po yan. So, i-shout out natin ang ating mga mahal na kapatid bago tayo magpatuloy kay Pastor Archie. No ba ginasiradaan nila no ang pultahan sa langit no kay katubangan sa mga tao kay kino-close down natin. So out of context po 'yon. Ang nandun ang audience niya, na ito po ang historical context. Ang audience po ni Kristo during the time na sinusulat naman ni Apostol Mateo ay ang mga Pariseo. Ang mga Saduseo, klaro-klaro, malinaw na malinaw sa binabasa niya at sa ninarate niya. So, hindi po yon mga paring Katoliko. Dahil yung paring Katoliko, si Kristo po yon, yung high priest sa mga paring Katoliko, si Kristo po yon, the corner stone. Si Jesus is the cornerstone and the foundation is the apostles. Mababasa niya natin sa Ephesians chapter 2 verse 20 po. Patuloy tayo makinig sa kanya. O dili magasulod og sa mga nagasulod dili ninyo pasudlon. So nagbabag sila sa gusto ta mga tao nga musulod sa gingarian sa langit, makakita unta sa kamaturan. Kinig suon gispecify ni siya sa atong Hesus Kristo. Tungod kay mga pare, wala sila magdawat o wala sila magtudlo sa bautismo. Ang ilan nung gitudlo ang bunyag nung nga bata, pero huwag bunyag sa Biblia, halad good sa Lucas 2. Pero ilan yung gi-insist ang limbong o bakak mga kay. So, kita niyo mga kapatid na hindi daw tayo nagtuturo ng bautismo. Yung bunyag at bautismo, isa lang po yun. Ito talaga si Pastor Archie. So, Pastor Archie, dagdagan mo yung pag-aaral mo sa mga terminology para hindi mukhang mapahiya tayo sa harap ng mga tao na nag-aaral talaga. So, ang payo ko sa iyo, dagdagan mo yung pagbabasa mo sa history ng simbahan, sa historical background ng mga talata na binabasa mo. Dahil meron tayong mga komentary, St. Jerome commentary, meron din tayo dito sa mga church fathers, no? Kung naniwala kayo ni Pastor Archie na personal opinion lang yan, lalo-lalo na sa mga disciples of the apostles, the disciples of the apostles, the church father po. Yung hamon ni Pastor Archie, welcome po Pastor Archie, walang problema, basta may pre-debate conference tayo, tatanggapin ko yung hamon mo kapatid. Huwag kang mag-alala, hindi tayo ayaw sa iyong gusto. Pasalamat lang tayo sa mga nagpadala sa atin ng stars ngayon. Si Sister nagpadala sa atin ng 10 stars, si Ruth de la Serna, si Evangeline Nelson Mundrowe, nagpadala sa atin ng 100 stars, at si Gladys Santillan Pinili, nagpadala sa atin ng, so ang daming nanonood sa atin, umabot ng 700. Nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Millie Oliva, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Didi Idoliantes, Akiyatan ni Tuka, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Mig Silva, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Carl John Valmoria, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Luciano Torrente, nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Carl John Valmoria, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Nes Cabur, nagpadala sa atin ng 10 stars. At si Judith Sances, nagpadala sa atin ng 50 stars. Ang dami nagpadala sa atin. Salamat po. At si Annalyn Pispis, nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Sister Impe, nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Jeff Year, nagpadala ng 50 stars. At si Shell Padien,
nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Ermelita Pelino pa lang nagpadala sa atin ng 100 stars. 50 stars po. At babasahin ko muna. Pasalamat tayo sa mga generous na nagpadala sa atin ng mga stars. Screenshot ko dito yung mga top senders natin for this week. Personal po ako, nagpapasalamat sa inyo. Hahanapin ko muna mga kapatid ha. Nandito. Number 1, mayroong 25 na mga kapatid natin, top 25, nagpadala sa atin ng stars. Ang una, si Sister, your top star senders. Number 1, si Sister Gladys Pinili, nagpadala sa atin ng 670 stars this week lang, no? At ang second ay si Brother Manuel, no? Nagpadala sa atin ng 500 stars. Si Lali Rose, nagpadala sa atin ng 500 stars. Total po ito. Si Jiri Abores Carillo, nagpadala sa atin ng 400 stars. Salamat po. At si Girly Opada, nagpadala sa atin ng 170 stars. At si Bidet Hiso, nagpadala sa atin ng 150 stars. Si Start Ram, nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Jerome Caso Larry, 100 stars. Si Lorely Silasnog, 100 stars. Si Isel Kahis Chua, nagpadala sa atin ng 100 stars. Si June Barts, nagpadala sa atin ng 100 stars. Si 11 po, si June Barts, nagpadala sa atin ng 100 stars. Ika-12, si Mercy Alferez, nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Ermelita Pelino pa lang, nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Lu Santa Daronday Buwal, 50 stars. Si Mera Laniba, 50 stars. At si Fi Tagupa, nagpadala din sa atin ng 50 stars. Si Liza Padilla, 50 stars. Si Jeff Year, 50 stars. Si Luloy, 50 stars. Si Elisa Tram, 50 star. At si Didet Idjulantes, Akyatan, 35 stars. At si si Jamie Vilmon, 35 stars. Si Ruth de la Serna, 10 stars. Si Sister Imper, 10 stars. Si Nilo Relasyon, nagpadala sa atin ng... So, binabasa ko lang, pasalamat ko sa inyo dahil it is a great blessing, mga kapatid. At salamat pala, umabot tayo ng 700, no? Ang nanood sa ating live ngayon, no? At nanood din si Bro Kenneth Abuyabor, no? Brother Kaloy, no, naghahamon at dapat may pre-debate conference tayo or dialogue with Brother Archie. May topic talaga na ating pag-uusapan. Hindi basta-basta po yan. Dahil naghahamon natin kapatid, pagbigyan natin. Di ba? Pagbigyan natin at mag-ano tayo ng magandang topic talaga. Dahil formal discussion po yun. Hindi po yun informal. At kung pupunta ka sa sunod na araw, harapin kita. Dahil lang tayo this coming January 29 at excited po tayo. Dahil dubli yung ano natin, sigla, dubli din ang ating inspiration dahil nasa katotohanan po tayo. Hindi po tayo nagsisinungaling. Hindi po tayo kailanman nagsisinungaling. Yung mga bata na yun ay kasamahan talaga nila. Pero potentially, members po nila. Potentially. Hindi pa actual na 100%. But potentially, they are members of their Protestant denomination po. Kaya nga nagagalit sila sa atin. Pero sana nagkamali lang siguro tayo sa term. Nag-react lang sila sa atin. Dahil sinabi natin yung katotohanan talaga. Hindi naman tayo naggawa ng kwento dito, but sinabi na lang natin ang katotohanan dahil hindi naman natin kilala yung mga batang iyon. At lumapit lang sa atin, okay?
At magbabasa natin ng ilang komento mga kapatid. Ang daming nag-shares sa ating live ngayon. At dito din sa sa live natin, itanong mo kay Father Darwin Gitgano. So, maraming nanonood sa atin ngayon sa live natin. So, salamat sa Diyos. At kung may katanungan kayo, huwag kayong mag-alala dahil sa sunod mga araw, pagsisikapin natin, pupunta pala tayo. Bibisitahin natin, kasama natin ang mga team natin this coming January 2024. San Lorenzo Ruiz de Manila, Diocesan Shrine, Talatawan, Bayugan City, Agusan del Sur. Starts 1 p.m. January 8 po yan. No? At sa January 9, bibisita tayo sa San Francisco of Assisi Parish, Trinto City, Agusan del Sur. Starts 5 p.m. po. So, magdadala na kayo ng panghapunan ninyo. As is, sa January 10 po, pupunta tayo sa Senior San Antonio de Padua po. Napinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Starts at 6 p.m. po. January 10 po yan. At sa January 11, sa Santo Niño Parish, Panabo City, Davao del Norte. Starts 5 p.m. din. At sa January 17, bibisita tayo sa San Pedro Calungsod Parish, Pulang Batu, Cebu City. Starts 6 p.m. po. At sa Basilica Minor del Santo Niño, Novena Mass po, Day 8, sa Novena po, sa January 18, sa Basilica Minore ni Santo Niño po. At sa January 22 po, Alliance of Two Hearts Parish, Banawa, Cebu City. Starts 6 p.m. po. Si Father Ben Traso po, yung former professor natin sa seminaryo. At sa January 23, Santo Niño Quasay Parish, Novena Mass, Nailon, Bugos, Cebu. Starts at 6 p.m. po. At ang sports and evangelization natin, Hinupulan, Valencia, Bohol. Starts 3 p.m. po. Doon sa Hinupulan, Valencia, Bohol. Ang ating sports and evangelization. At hindi pa natin nalagay dito ang January 29, ang ating market preaching sa syudad po. At hihintayin natin si Pastor Archie. Okay? At wala na tayong oras mga kapatid. Alas 8 at magsimula na din ang live sa ating punto por punto. Pasensya na kayo dahil gusto ko na matulog ng maaga para bukas maraming mga tao. Open yung office natin. Buong from Thursday to Sunday po. Kahit wala po tayo dito, may mga talk tayo sa labas. Pero mga pari na mag-bless at magpakumpisal po sa ating office, St. Michael, the Archangel Healing, Deliverance and Exorcism Ministry po. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa ating from time to time na live dito sa Punto por Punto YouTube channel natin. At follow and subscribe sa ating YouTube channel mga kapatid. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, follow and subscribe. Tulungan niyo po ako na maibahagi natin ang katotohanan sa ating pananampalataya. At meron din tayong sports and evangelization. Sa evangelization natin, pwede kayo tumulong sa atin through pagpadala sa stars, pwede din sa GCash at sa ating bank account para marami pa tayong maabot. At sa pamagitan, pasalamat din tayo kay Sir Elton Joseph Elton Salimbangon na walang humpay na sumusuporta sa atin, no, na bibigyan tayo ng studio talaga, building para maabot ang parang gaganda pa na lalo yung ating programa dito sa Punto por Punto. So, Fighty Maria, Tatak CFD with a humble heart. God bless you po. The Lord be with you. May Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.